So, heto na nga po mga ka-One Stories, matapos nga po ang ilang taon na pagiging tahimik ni John Amores, matapos itong mabigyan ng second chance lalo ng PBA, well, eto na naman. Humaharap na naman nga ito sa panibagong problema matapos masangkot sa isang gulo, and guess what? Mukhang this time, wala itong lusot. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ang ibinulgar na plano ni Coach JJ Redick kay Christian Coloco. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ka-One Stories ng responsable. Simula nga po mga ka-One Stories ng kunin ng Los Angeles Lakers si Christian Coloco, marami nga po sa kanilang mga fans ang umasa na gagamitin ito ni Coach Redick bilang starting center para maibalik sa power forward si Anthony Davis. Subalit lahat ng yang gustong mangyari ng mga fans hindi matutupad matapos ibulgar ni Redick na gagamitin ulit niya ang dating starting lineup last year na binubuo ni D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at si Anthony Davis. Mabuti na lamang at pinaalalahanan rin naman nga po ng isang insider ang mga fans na mangyayari para naman kahit papano ang sinasabing paggamit nila ng Twin Tower dahil balak nga po ni Coach JJ Redick na gawing kapalitan ni Hachimura sa rotation ng 7-footer na sina Christian Coloco at Jackson Hayes. At sa tuwing paglalaro nga nila ito, sisiguraduhin nga po nila na makakasama niya si Anthony Davis na inaasahang makakapaglaro sa 4 sa kalagitnaan ng laro. At sa ngayon, hinihintay na lamang nga po ni Coloco ang clearance na ibibigay sa kanya ng NBA upang tuluyan na siyang makasama sa kanilang training camp. Sa kabilang banda naman, magdadalawang taon na nga po mga ka-One Stories ang nakakalipas mula nang umingay ang pangalan ni John Amores sa Philippine basketball matapos siyang mag-amok at manuntok ng mga players sa isang laro sa NCAA kalaban ng St. Benilde. Balik trending na naman nga po ang kanyang pangalan ngayon matapos maibalita ngayong araw na na-involve nga ito sa isang gulo sa Laguna. Ayon nga po sa inilabas na report, nag-umpisa nga po ang pagpapaputok ni Amores nang magkapikunan sila ng isa sa kanilang mga nakalaban sa isang basketball game. Sa sobrang init ng laban, mismong si Amores na nga po ang unang naghamon ng suntukan. Ngunit imbes na suntukan ang mangyari, nauwi nga ito sa isang shooting incident. Mabuti na lamang hindi tinamaan ni Amores ang kanyang nakainitan at wala pang nadamay sa nangyari. As of now, huli at sumuko na nga ito sa mga otoridad kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasama nga po ang kanyang kapatid, Himas Rehas nga ito ngayon. Kung inyo nga pong matatandaan, ilang beses na nga pong binigyan ng tsansa si Amores para magbago at ayusin ang kanyang sarili dahil bukod sa panununtok nito noon sa St. Benilde, nakakasuhan na rin naman nga po ito ng una niyang suntokin ng isa sa mga player noon ng UP. At dahil sa ginawa na naman ito, sure ball, tuluyan na nga daw itong mababan sa lahat ng liga sa Pilipinas, lalo sa PBA. Sirang-sira na nga po ang kanyang future at sinayang niya ito. At ang mahirap pa dyan, siguradong makakasuhan at makukulong nga ito since seryoso ang kanyang nagawa ngayon.